The Forgotten Chef King. Kabanata 2. Weird na tito. Napangiti si Marcus Ashford sa sinabi ni Cyril Clark. Akala niya isa lang itong laro o kapilyuhan ng bata sa paaralan. Hindi niya ito sineryoso. Sa halip marahan niyang hinaplos ang ulo ng dalagita, puno ng lamang, at ngumiti. Sai, napakagaling mo talaga. Gusto mo bang ipagluto ka ni kuya ng isang bonggang hapunan? Pagkarinig nito, kumislap agad ang malalaking mata ni Cyril. Gusto ko pa rin yung big plate chicken na kinain natin kaninang tanghali. Masiglang sagot ng bata. Umiling si Marcus na may banayad ng ngiti. Masarap ngayon, pero masyado ng mamantika kung madalas. Sa susunod, ipagluluto kita ng mas magaan pero kasing sarap din, ayos ba? Mabilis na tumango si Cyril, punong-puno ng pananabik. Sige po. Tahimik namang lumapit si Jenny Clark sa kapatid. Kuya, pwede bang samahan na lang kita mamaya? Tapos na rin ako sa homework ko. Umiling si Marcus. Hindi na. Samahan mo na lang si Sai sa bahay at turuan mo siya sa assignment niya. Alam niyang magulo at maingay sa night market. Hindi niya kayang dalhin doon ang kapatid. Kahit nakakapagod ang pagtitinde ng barbecue, wala iyon sa kanya. Mas pipiliin niyang siya ang magbanat ng buto kaysa mahirapan ang mga mahal niya sa buhay. Pagkatapos ng ilang minuto ng pangungumbinsi, pumayag na rin si Jenny. Kasama si Cyril, umuwi na sila, habang si Marcus ay sumakay sa kanyang maliit na tricycle at dumiretso sa night market. Pagdating ng alas 6 ng gabi, unti-unti nang sumisigla ang palengke. Kakatayo pa lang ng pwesto ni Marcus, pero dagsa na agad ang mga taong naaamoy ang gini-grill niyang karne. Sa dami ng tindero ng pagkain doon, masasabi mong pinakasimple at pinakapayak ang stall ni Marcus, pero kabaligtaran ang nangyayari, habang halos walang tao sa ibang pwesto, mahaba na agad ang pila sa kanya. Isa-isang nababawasan ang laman ng malaking lalagyan ng karne sa bawat tusok. Halos alas 9 na nang mapahinto siya sandali para paunasan ang pawis sa noo. Kakatanggap lang niya ng 10 pisong bayad mula sa isang suki nang biglang may sumingit sa gilid, isang binatang bihis na bihis, mukhang sanay sa marangyang buhay. Halata sa kilos nito ang pag-iwas sa amoy ng barbecue. May panyo pa sa ilong at malamig ang tingin sa paligid. 5 tusok, utos nito, parang siya pa ang nagmamay-ari ng pwesto. Sanay si Marcus na huwag tanggihan ang gustong bumili. Pero ibang usapan ang basta na lang sumisingit. Itinuro niya ang mahabang pila sa harap. Boss, pakipila na lang po muna. Kumunat ang noo ng binata at pasulyap-sulyap sa mahigit 20 nakapila. Napairap ito at walang pakundangan na naglabas ng 100. 2 piso kada tusok, di ba? 5 tusok, 100. Bilisan mo. Naiirite na ako sa amoy dito. Nagsimulang magbulungan ang mga nakapila sa likod, halata ang inis pero walang naglakas loob na kumontra. Sino ba naman sila para harapin ang mayamang mukhang ito? Ngunit ikinagulat ng lahat ang sagot ni Marcus. Pumila ka, malamig pero matatag niyang sambit. Totoo, nakakaakit ang bentang 5 tusok kapalit ng 100 piso. Pero hindi siya sanay magpaikot sa mga kagaya ng binatang ito. Isa mang hari ng kusina sa ibang mundo noon, dala pa rin niya ang prinsipyo. Kung gusto mong kumain ng luto ko, sumunod ka sa patakaran. Pantay-pantay ang lahat ng gutom, walang espesyal pagdating sa pila. Hindi mo alam kung sino ako. Mariing banta ng binata. Isang tindero ka lang sa bangkita. Gusto mo bang mawala ang pwesto mo bukas? Matatag pa rin ang sagot ni Marcus. Kung kakain ka, pumila ka. Kung ayaw mo, lumayo ka at huwag mong guluhin ang ibang gustong bumili. Diretso ang titig niya, hindi alintana ang pagbabanta. Para bang tinamaan ng malamig na hangin ang binata sa tindi ng titig na iyon. Sandali siyang natigilan, pero bago pa siya makasagot, may isang malambing na tinig na sumingit mula sa gilid. Carl Harrington, anong nangyayari? Isang dalagang nakaputing bestida ang lumapit. Mahaba ang buhok na nakalaylay sa balikat, at kahit abala ang buong night market, tila siya'y may sariling liwanag na kumukuha ng atensyon ng lahat. Makinis, matangkad, at napakaganda, tila isang diwata sa gitna ng gabi. Hindi lingid kay Marcus ang ganda ng maraming babae sa nakaraan niyang buhay, pero iba ang hatid ng dalagang ito. Minsan lang siyang namangha ng ganito. Kasi, bakit ka bumaba sa kotse? Magulo rito. Paano kung may mangyari sa'yo? Si Cassandra Royce, pinsan ni Carl Harrington. Galing sila sa isang marangyang salo-salo. Nadala lang siya ng amoy ng inihaho na karne kaya bumaba para tikman. Ayaw sanang makipagtalo pa ni Carl sa harap ng dalaga, lalo't ayaw niyang masira ang imahe niya. Kaya't ngumiti na lang siya at nagkunwaring magpupumila. Marami palang nakapila, kasi. Baka gusto mong bumalik muna sa kotse, bibili na lang ako para sayo.
Ngunit imbes na sumunod, nanatili si Cassandra at nakatitig sa ginagawa ni Marcus, ang maingat na pag-ikot ng karne sa baga, ang may kintab na mantika sa ibabaw, at ang usok na amoy pa lang ay nakakagutom na. Bago pa man siya makapagdesisyon, lumapit si Marcus na may hawak na 5 tusok ng mutton kebab. Kung gusto mo talagang matikman, libre na to para sayo. Nagbulungan ng mga tao sa pila. Nakakatawa pero totoo, hindi tumanggap ng pera mula sa mayamang binata, pero nag-abot ng libre sa isang magandang babae. Samantalang si Carl, na handa ng pumila, ay nangangitim ang mukha sa inis. Sa Westminster Police Station naman, lagpas 10:00 na ng gabi, at isang kotse ang nakaparada sa labas. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang 2 lalaki mula sa istasyon, kasunod ang isang pulis na may mariing boses. Kapag nahuli ka ulit na nagtangkang dumukot ng bata, mariing sabi ng pulis sa isa sa kanila, kahit wala pang ebidensya, bibigyan muna kita ng 2 sampal. Naiintindihan mo? Oo po, paos at bitin ang sagot ng lalaking tinutukoy. Ito ang matabang lalaking si Edwin Harper, ang parehong lalaking napaglaruan ng batang si Cyril Clark kaninang tanghali. Kanina'y malinis at maayos ang kanyang suot, pero ngayoy gusot na ang damit, may bahid ng pulang hiya ang kanyang pisngi, at bakas ang matinding inis sa kanyang mukha. Tahimik siyang nagyuko ng ulo habang lumalabas ng presinto at naglakad papunta sa kotse na naghihintay sa kanila. Master, ano bang nangyari talaga ngayong araw? Tanong ng kasamang lalaki, na mga 24 na taong gulang, nakasalamin, at may mahinahong tindig. Tumahimik ka. Huwag ka nang makialam. Pasiga na tugon ni Edwin. Ang binata ay ang kanyang tauhan, si Charles Preston, na tinawagan niya matapos ang mahabang oras ng pagkakakulong sa presinto para sumando sa kanya. Hindi nagpakita ng pagkainis si Charles Preston kahit pinagsungitan. Sa halip ay ngumiti lamang, binuksan ang pinto sa driver's seat, at pinaandar ang sasakyan. Pagka-uwi kay Edwin Harper, bumalik na si Charles Preston patungo sa kanyang bahay. Ngunit bago pa siya makalayo, tumunog ang cellphone sa kanyang bulsa. Agad siyang huminto sa gilid ng kalsada, tiningnan ang screen, at biglang kumunat ang noo. Ah, Carl. Anong balita? May oras ka pang tumawag ngayon. Bati niya na may pakitang ngiti. Si Carl Harrington, isang kilalang mayamang binata, ang nasa kabilang linya. Noon pa man, kilala ni Charles Preston si Carl dahil minsang kumain ito sa Westbridge Hotel kung saan siya ay chef. Doon sila nagkapalitan ng numero. Ngayon, unang beses itong tumawag. Charles Preston, kailangan ko ang tulong mo, walang paligoy-ligoy na sabi ni Carl. May nakasalubong akong hambog sa Camden Night Market. Gusto kong turuan ng leksyon ang makong na yon. Turuan. Ako. Natigil ang tanong ni Charles. Isang chef na magtuturo ng leksyon. Medyo malabo. Ngunit tumuloy si Carl. Nakikita mo yung mga nagtitinda ng kebab, lamb skewers. Simple lang yan, tusok sa kawayan, konting pampalasa, tapos ihaw sa uling. Gusto kong aralin mo agad ang recipe at bukas, magtayo tayo ng katapat na stall sa harap mismo niya. Sisirain natin ang benta niya. Siyempre, may bayad ka. Napangisi si Charles. Madali lang yan. Ako pa ba? Chef ako ng Westbridge Hotel, Carl. Kung pagkain sa Carinderia lang, madudurog natin yan. Matapos ang ilang detalye, tinapos nila ang tawag. Sa isip ni Charles, mayaman nga pero mababaw ang dahilan para gumanti, pero pagkakataon ko na to para lalong mapalapit kay Carl Harrington. Ngumisi siya habang pinapaandar muli ang sasakyan. Tusok lang sa kawayan. Madali lang yan. Samantala, 11:00 na ng gabi nang maubos ni Marcus Ashford ang huling tuhog ng kanyang lamb skewers. Habang nagliligpit ng gamit pauwi, tila may kung anong gumugulo sa kanyang dibdib. Muling sumulpot sa isipan niya ang mukha ni Cassandra Royce, ang maamong mukha, perpektong hubog ng labi, at mga matang kumikislap sa tuwa. Kanina, nang bigyan niya ito ng 5 tuhog, unay napataas ang kilay ng dalaga sa gulat, at kasunod nito'y isang ngiting puno ng kasiyahan. Hawak-hawak nito ang mga kebab na para bang hawak ang isang maliit na kayamanan. Ang simpleng eksenang iyon ay tila sumaksak kay Marcus ng direkta sa puso. Anong nangyayari sa akin? Sa 2 buhay na pinagdaanan niya, hindi siya basta naaapektuhan ng mga babae. Pero ngayong gabi, iba si Cassandra. Siguro, hormones lang to. Binata pa rin ang katawan ko ngayon, mahinang biro niya sa sarili. Nang makarating sa bahay, nadatnan niyang gising pa ang kapatid niyang si Jenny, nakayuko sa mesa at nagsusulat ng homework. Alam niyang persegido ito sa pag-aaral, hindi madalas magkaroon ng pagkakataon ang mga katulad nila na makapag-aral, kaya sinisigurado ng dalaga na hindi ito nasasayang. Pagkakita sa kanya, agad siyang tinulungan nitong maghanda ng mainit na tubig para maghugas ng paa.
Kahit ilang ulit niyang pinapahinga, lagi itong naghihintay sa kanya hanggang makatulog sa sofa. Napatitig si Marquez sa kapatid, sa puting t-shirt nito, sa maamong mukha. Bigla siyang natauhan. Ano ba tong iniisip ko? Wala kaming dugong pinagmulang dalawa, pero, hindi tama. Pinilit niyang itaboy ang kung anumang gulong bumabalot sa kanyang isip at pinatulog na ito. Kinabukasan, matapos magayos at bumaba, muling nagtungo si Marquez sa night market. Ngunit nang malapit na siya sa kanyang pwesto, bigla siyang natigilan. Doon mismo sa tapat ng kanyang stall, may bago nang nakatindig, isang kumikinang na bagong ihawan, may kumpletong gamit, at nakahilerang sariwang karne ng tupa. Isang kapwa tindero ng lamb skewers, handang tapatan siya. At sa hangin, ramdam niya kaagad, hindi ito basta negosyo. Isa itong hamon. Ang bagong bukas na tindahan ng inihaw na karne ng tupa ay tila mas marangya kumpara sa pwesto ni Chef Marcus Ashford. Ang kanilang ihawin ay hindi basta-basta, carbon grill na gamit sa mga mamahaling restoran. Ang dalawang may-ari, nakaputing coat na parang chef sa hotel, ay abala sa likod ng kalan. Sa taas, may bago at may kintab na karatulang nakasulat, Best Roast Lamb. At hindi lang iyon. Ang pwesto nila ay itinayo pa mismo sa tapat ng pwesto ni Marcus Ashford, isang malinaw na hamon at lantad na pang-aagaw ng parokyano. Nang matapos ang ikatlong batch ni Marquez ng mga iniihaw, napansin niya ang dalawang lalaki sa kabila na nakatitig sa kanya, may halong panunukso at hamon sa kanilang mga mata. Sandaling natigilan si Marquez, ngunit agad ding ngumiti ng payapa, bahagyang tumango bilang pagbati. Isang kilos ng malamig na kumpiyansa na agad nagpatigil sa yabang ng dalawa. Ang inaasahan ng mga ito, si Marquez ay magngingit-ngit, haharap at magtatanong kung ano ang pakay nila. May inihanda na nga silang mga palusot para doon. Ngunit sa halip, pinili nitong hindi sila patulan, isang tahimik ngunit matalim na mensahe na hindi niya sila tinitingnan bilang banta. At totoo nga, wala talagang pakialam si Marquez. Ang simpleng pagkain na tinatawag na kebab ay hindi basta turo-turo lang. Isa itong klasikong putahe na hinubog ng maraming taon ng tradisyon. Oo, tila madali ang proseso, ngunit may sining sa bawat tusok, bawat baligtad ng karne, at bawat kontrol sa init ng apoy. At higit sa lahat, may lihim na sangkap si Marquez na nagbibigay ng kakaibang sarap, isang lasa na hindi matutularan ng kahit sinong gagaya. Pagsapit ng dilim, lalo pang dumami ang tao sa night market. Nang dumating ang ilang suki ni Marquez, nagulat ang ilan na may isa pang kebab stall sa tapat. May isa pang nagbukas ng pwesto ng kebab. Aba, mukhang gusto talagang mangagaw ng negosyo. Pero parang mabango rin ang iniihaw nila. Habang mahaba ang pila rito, baka bumili muna ako ng isa o dalawang tusok doon. Dahil sobrang haba ng pila sa pwesto ni Marquez, may ilang din na nakatiis at bumili sa kabila. Sa unang kalahating oras, halos pantay lang ang dami ng bumibili sa magkabilang stall. Sa amoy, halos walang pinagkaiba ang dalawang inihaw na tupa. Mahirap matukoy ang kaibahan kung hindi ka tunay na mahilig sa pagkain. Sa simula, matagumpay ang estratehiya ng kabilang pwesto, hanggang sa lumipas ang isang oras. Unti-unting lumitaw ang malinaw na kaibahan. Ang pila sa harap ni Marquez ay nanatiling mahaba, samantalang ang kabila ay palayo ng palayo sa tao, at minsan pa nga'y tuluyang walang bumibili. Mas malasa pa rin dito. Hindi ko alam kung bakit, pero ibang-iba ang tama sa dila. Maganda nga ang itsura ng pwesto sa kabila, pero kulang sa galing. Kung tunay na kebab ang gusto mo, dito ka pipila. Ang mga suki ni Marquez, na araw-araw bumibili mula noong siya'y magbukas, ay kabisado na ang timpla ng kanyang inihaw. Kapag natikman ang kabilang tinda, para bang walang gana silang kumain. Sa kabila, halata na ang pagkainis ng dalawang may-ari ng Best Roast Lamb. Samantala, sa di kalayuan, isang itim na kotse ang tahimik na huminto. Bumaba ang bintana at lumitaw ang malamig na mukha ni Carl Harrington. Kagagaling lang niya sa isang salo-salo, ngunit naisip niyang dumaan para tingnan ang pwesto. Pagkatapos ng lahat, siya mismo ang gumastos para maipagawa ang bagong stall na iyon. Sa isip niya, siguradong mababawasan ang kita ni Marquez. Hindi naman niya ito masyadong pinapansin, ang mahalaga lang ay makita niya ang mukha ng pagkatalo ng taong iyon. Sa passenger seat, nakaupo si Charles Preston, ang taong direktang humawak ng proyekto. Sa kumpiyansa niyang tinig, sinabi niya, kahit matagal nang nalimutan ang tradisyonal na paraan ng pag-ihaw ng tupa, pinag-aralan pa rin ito ng master ko. Pinaganda ko pa ang timpla gamit ang pinakamahal na pampalasa. Sigurado akong matatalo natin ang pwesto ni Marquez. Aba, Carl, bakit parang, nagulat ka? Natigilan si Carl. Nakatitig siya sa eksena sa night market, mahaba pa rin ang pila sa pwesto ni Marquez, samantalang sa kanila ay halos walang bumibili.
Ano to? Hindi ba sabi mo madali lang agawin ang mga customer niya? Malamig at matalim ang boses ni Carl. Natarante si Charles. Ewan ko. Siguro maraming suki si Marquez. Pero huwag kang mag-alala, may paraan ako para makuha natin sila. Anong paraan? Madiin ang tanong ni Carl. Bawasan natin ang presyo. Gawin nating kalahati para sigurado tayong lilipat sila dito. Hindi na mahalaga kung kikita tayo, basta masira lang siya. Gawin mo agad. Mariing utos ni Carl. Agad kinuha ni Charles ang telepono at inutusan ang mga tao. Makalipas ang ilang minuto, biglang sumigaw ang tindero sa kabila. Napakasarap na lamb skewers. Piso lang kada tusok, murang-mura. $1 lang. Huwag natin palampasin. Kung $2 ang presyo ng bawat tusok ni Marquez, pareho lang dati ang presyo nila. Pero ngayon, binagsak nila ng kalahati, hindi man lang binawasan ang laki o bigat. At sa mismong sandaling iyon, nagsimulang gumalaw ang ilang customer. Dahil sa paghati ng presyo ng best roast lamb, ilan sa mga kuripot ngunit matako na customer ay lumipat sa katapat na pwesto ng tindahan ng tupa. Sa isang iglap muling nagpantay ang pila sa magkabilang panig. Nakita ito ni Carl Harrington mula sa loob ng kotse na nakaparada sa gilid ng kalsada. Unti-unting hamupa ang galit sa kanyang mukha, at si Charles Preston, na kanina pa kabado, ay nakahinga ng maluwag. Ito ang unang beses na tinulungan niya si Carl, at ayaw niyang masira ang loob nito. Ngunit hindi nagtagal, muling lumiit ang pila sa pwesto ng murang tinda. Oo, mas mababa nga ang presyo, pero ang lasa, hindi maikukumpara sa lamb skewers ni Chef Marcus Ashford. May ilan mang natisod sa mura, mas marami pa rin ang gustong malasahan ang tunay na authentic na timpla ni Marquez. Muling bumaligtad ang agos ng mga tao. Wala pang 10 minuto ang lumipas. Maling nang itim ang mukha ni Carl habang nakaupo sa loob ng sasakyan. Matalim niyang tinitigan si Charles at mariing utos. Ipatuloy mo ang pagbaba ng presyo. Hindi ako papayag na hindi ko maaga lahat ng customer. Kahit naramdam ni Charles na mali na ito, wala siyang lakas ng loob tumanggi. Kinuha niya ang telepono at mabilis na tumawag. Makalipas lang ng ilang minuto, maling binagsak ng best roast lamb ang presyo, ngayon ay halos limos na lang. Pilit na sumisigaw ang dalawang tindero. 5 sentimos lang bawat tusok. Halos libre na. Bumili ng 3, may libre pang isa. 4 na beses na nilang binawasan ang presyo ngayong gabi, pero iba ang naging resulta ngayon. Kakabili ko lang kanina, $2 kada tusok, bakit biglang 5 sentimos na lang? May problema ba sa karne? Mukhang hindi sariwa yung kordero nila, kaya ganyan kamura. Mura nga, pero baka masira lang tiyan ko. Doon na lang ako sa original. Sa ganitong usap-usapan, pati yung mga nakabili na ay tumigil sa pagkain. Ang iba'y diretsong itinapon sa basurahan ang natira sa kanila. Unti-unti, wala nang pumipila sa pwesto ng best roast lamb. Kahit ang mga pinakakuripot ay nagdalawang isip na. Sa kabilang panig, patuloy si Chef Marcus Ashford sa pag-ihaw, pawis na pawis ngunit may bahagyang ngiti sa labi. Mula pa sa simula, hindi niya sineryoso ang kalaban. Ngunit si Carl, mula sa kotse, ay halos pumutok sa galit. Kahapon pa siya inis kay Marcus dahil pinahiya siya nito sa harap ni Cassandra Royce. Plano lang sana niya ay guluhin at Sir On ang pangalan ni Marquez, pero ngayon, mukhang siya pa ang napahiya. Malamig ang titig niya habang kinuha ang telepono at may tinawagan. Saglit lang at may sumagot sa kabilang linya. Lion bro, malamig niyang sabi, kailangan ko ng tulong mo. Boss, pahingi ako ng 5 tusok ng tupa. Isang malinis at kaakit-akit na tinig ang umalangaw sa tenga ni Marquez. Sanay at mabilis niyang kinuha ang 5 tusok mula sa grill, ngunit natigilan siya bago iabot. Pamilyar ang boses, mabilis siyang napatingin, at doon niya nakita si Cassandra Royce, nakatayo mismo sa harapan niya. Malalaki at kumikislap ang mga mata nito, may bahagyang ngiting parang nagtatago ng biro. Ikaw, bakit ka nandito? Halos nauutal na tanong ni Marquez. Kung gusto mong kumain, sabihin mo lang, hindi mo kailangang pumila. Bahagyang tumawa si Cassandra at sinipat ang mga iniihaw na tusok. Kitang-kita ni Marquez nang palihim itong lumunok, tila batang sabik sa paboritong pagkain. Nakakahiya naman. Ang dami-daming nakapila dito, biro nito. Pero aaminin ko, simula kahapon, iniisip ko na tong lasa. Medyo nakabawi na si Marquez at ngumiti. Nilakasan niya ang boses para marinig ng lahat. Kung ganitong kagandang babae ang gustong sumingit sa pila, walang kokontra, di ba? Sumagot agad ang mga nakapila, may halong tawa at kantiyo. Oo, wala kaming reklamo. Kahit mauna pa siya sa akin, ayos lang. Boss,
Dapat libre na ang ganitong kaganda. Napangiti si Marquez at tumingin kay Cassandra. Oh, kita mo. Namula ang pisngi nito at iniabot ang $10. Ngunit itinulak ni Marquez ang kamay niya. Libre na yan. May nagsabi na kanina, beauty discount. Muling sumabay sa kantiyo ang mga tao. Hindi sanay si Cassandra sa ganitong eksena, kaya lalo lang siya namula. Napansin niyang nakatitig si Marquez sa kanya, matindi, parang may apoy sa mga mata. Mabilis siyang umiwas at iniabot na lang ang bayad. Tinanggap na ito ni Marquez, at agad siyang tumalikod para umalis. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang grupo ng maingay na lalaki ang dumating at aksidenteng nabangga siya. Napaigik si Cassandra, nawalan ng balanse, at muntik ng matamba. Hindi pinalampas ni Marquez ang pagkakataon, mabilis siyang sumugod at sinalo si Cassandra bago ito bumagsak. Pero ang isa sa mga lalaking nanguna sa grupo ay malas, tumama sa damit niya ang mga tusok na hawak ni Cassandra, at dahil sa pagkabigla nito, madiin ang pagkakapit niya sa mga tusok. Tumagos ang mantika at sausawan sa tela ng lalaki. Mula sa loob ng kotse, nanlaki ang mata ni Carl Harrington. Cassie, bakit siya nandito? Hindi ba't yan yung grupo ng mga siga dito sa lugar? Oo, yung leader nila kilala bilang si Lion Bro. Lahat dito tawag sa kanya, Lion. Pero, anong ginagawa nila rito? Umabot sa pandinig ni Chef Marcus Ashford ang bulungan ng dalawang estudyante. Kumunat ang noo ni Marcus at palihim na sinulyapan ang dalawang may-ari ng pwesto sa tapat ng Best Roast Lamb. Kitang-kita niya ang mapanuyang ngiti sa mga mukha ng mga ito, parang sabik silang makakita ng gulo. Malinaw, may kinalaman sila sa pagpapapunta ng mga siga. Malamig ang ngiting ibinato ni Marquez, saka siya yumuko ng bahagya at tinanong si Cassandra Royce, may bahid ng pag-aalala sa boses. Ayos ka lang ba? Oo. Pero napansin ni Cassandra na yakap siya ng binata. Para siyang USA na biglang nabigla at kumalas agad, saka napatingin sa tiyan ni Lion Bro. Doon napadikit ang lamb skewer na hawak niya kanina, ngayon, nakatusok sa tiyan ng siga. Kita sa mukha niya ang pagkahiya at kaunting guilt, pero higit sa lahat, panghihinayang. Sayang ang kebab. Sa kasamaang palad, ang ekspresyon niyang iyon ay parang langis sa apoy ni Lion Bro. Marahas nitong hinayla ang tusok na nakabaon sa kanyang tiyan, huminga ng malalim, at humaplo sa sugat. Halatang dumampi talaga sa laman. Anong klaseng lakad yan, ha? Sigaw nito. Bare-bare ka lang ba? Tinuhag mo pa ako. Ang sakit, buwezet. Paano mo babayaran to? Napalapit lalo si Cassandra kay Marquez, halatang natakot. Kahit kakikilala lang niya kay Marquez, ramdam niyang ligtas siya kapag nasa tabi nito. Marahang pinatong ni Marquez ang kamay sa balikat ni Cassandra, saka siya ipinosisyon sa likuran niya. Diretso ang tingin niya kay Lion Bro. Hindi naman sinasadya ng babae. Ako na ang mananagot sa nangyari. Napailing ang siga, malamig ang titig. Tinapon nito sa lupa ang tusok ng karne at marahas na tinapakan. Mananagot ka. Sa tingin mo ganun lang yon. Hindi mo ba alam kung sino ako? Hindi matatapos to. Mamaya, sasama sa akin ang babae para mag-TV bilang paghingi ng tawad. Pero ikaw, mas mabuti sigurong mag-alala ka muna sa sarili mo. Nanigas si Cassandra, mas lalong kumapit sa likod ng polo ni Marquez. Ngunit si Marquez, may kakaibang kislap sa mga mata. May ibang kahulugan siyang nabasa sa sinabi ng siga. So, may nag-utos sa'yo para guluhin ako. Ngumisi ang siga, sabay pitik ng kamao. Umabad ang mga kasamahan niyang puro mukhang adik sa gulo, itinaboy ang mga nakapila at pinaikutan sina Marquez at Cassandra. Para sa mga nakatingin, parang may batang magkasintahan na naipit sa gulo. Pero para kay Marquez, wala nang mas mahalagang eksena. Kung ganito ang kasama ko, okay lang kahit magulo ang paligid. At sa mga siga, wala siya ni Katie Ting natakot. Kinuha niya ang mga sipit sa ihawan. Hindi ito pelikula, walang fancy moves. Ang mahalaga, mabilis, eksakto, at walang pakundangan. Pero bago pa man siya makagalaw, napahinto si Marquez. Mula sa likuran ni Lion Bro, may lumapit na matangkad na lalaki. Mukha itong inosente, parang walang alam sa gulo, pero may bahagyang ngiting nakakakaba. Marahan nitong tinapik sa balikat ang siga. Sino tong? Blag. Isang kamaong kasinlaki ng palanggana ang tumama diretso sa mukha ni Lion Bro. Hindi nagaksaya ng oras ang matangkad na lalaki, sinundan pa ng sunod-sunod na hampas, mabilis, eksakto, walang awa. Isa-isa ring pinabagsak ang ibang siga na kasasugod pa lang. Nabitawan ni Marquez ang sipit, natigilan. May mga tunay pa palang bayani sa mundo. Ang pagliligtas sa tao, yan ay para sa mga tulad niya.
Pero ang simpleng pagpapatahan kay Cassandra, iyon ang trabaho ni Marquez. Nilapitan niya ulit ang dalaga, handang magsabi ng kaunting pang-aalo, pero napansin niya ang kakaibang tingin ni Cassandra. Parang, kilala niya ang matangkad na lalaking iyon. Samantala, sa loob ng isang sasakyang nakaparada malapit, pinagpawisan ng malamig si Carl Harrington. Hawak pa nito ang telepono, plano na sana niyang tawagan si Lion Bro para sabihing huwag guluhin si Cassandra, pero huli na. Isang hampas lang ng lalaking iyon, bagsak ang lahat. Carl, sino yun? Tanong ni Charles Preston. Huminga ng malalim si Carl. Driver at bodyguard ng tatay ni Cassandra, si Gareth Stone. Kung nandito yan, lalaki ang gulo. Kailangan kong magpaliwanag bago pa lumala. Agad siyang bumuo ng plano, lalapit siya na parang nagkataon lang. Alam ni Lion Bro kung paano basahin ang mga senyales niya. Kuya Gareth, bakit ka nandito? Matamis ang boses ni Cassandra habang tinatakbuhan ang matangkad na lalaki. Nakita kitang palihim na lumabas, kaya sumunod ako, sagot ni Gareth Stone, kalmadong pinapagpag ang kamay, parang hindi lang niya binugbog ang 7 siga. Nag-aalala ang ama mo, akala niya may dinidate ka. Napahiyang ngumiti si Cassandra. Pero napatingin din siya sa tusok ng karne sa lupa, bago muling bumaling kay Marquez, malungkot ang tinig. Yung kebab ko. Napakamot si Marquez at ngumiti. Huwag kang mag-alala. Ako na ang mag-iiho ng bago para sa'yo. Agad sumili ang saya sa mukha ni Cassandra, ngunit naputol ito nang marinig ang isang pamilyar pero hindi kanais-nais na boses. Cassie. Gareth. Uy, ang galing, nagkataon. Si Carl Harrington, papalapit, may pilit na ngiti. Pero bago pa niya matapos ang sasabihin, biglang bumangon mula sa lupa si Lion Bro, parang nakakita ng tagapagligtas. Tumakbo ito sa tabi ni Carl at sumigaw kay Marquez. Aba! Akala mo magaling ka sa santukan. Kilala mo ba kung sino to? Si Carl Harrington. Kapag gusto kanyang galawin, wala kang laban. Humingi ka na ng tawad kung ayaw mong madurage ka. Napatitig si Carl, galit na galit.